Hello mga Mom and Sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flores Channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang isa sa mga mainit pa ring topic sa loob at labas ng Kalingap community. Isa na nga dito yung pag-push pa rin sa tambalang Danjoy. At kahit na sinasabi ni Kalingap Rob, no, batay dun sa interview sa kanya ni Kuya Brooks, sinasabi talaga ni Kalingap Rob na mayroon pang dandit, kaya huwag niyo muna i-push ang Danjoy. And actually nga po pala mga ka-dandit, alam ko naman, alam niyo to dahil syempre wala na kayong inantabayan kung hindi ito. Ngayon ay pupunta sina Kalingap Rob sa Naga para i-shoot ang episode 17, no, ng Dandit. Ito naman po kasing topic ko ngayon, opinion ko lang po, no? Sarili ko lang po itong opinion. Kung kayo po ay may ibang opinion, iginagalang ko yun. Pero itong sasabihin ko po ay opinion ko. So, kung halimbawa lang naman po ito, no? Na mabubuwag nga ang Dandit. Hindi pa rin ako boto na ang ipapalit kay Medit, naka-love team ni Dan, ay si Joy. I have nothing against Joy. Napakaganda ni Joy, napaka-sweet. Pero, di ba, hindi naman sa pagla-love team naman, hindi naman lang ang titignan natin yung mga physical na kaanyuan, di ba? Alam natin na talagang kung sa bagay-bagay si Dan, bagay din siya kay Joy. Kasi tingnan natin, unang-una magla-love team yan. Sa religion pa lang ni Joy, pwede nang maging hadlang yan. Diba? Alam naman natin na ang ating mga kapatid na iglesia, ang gusto nila ay kung merong makakapartner ang nakasanib sa kanilang pananampalataya, ay katulad din ng kanilang pananampalataya. Oo, yan ay love team lamang. Pero di po ba, malay natin, di ba, ma-develop sila. Ang dami nang nangyayari na sa mga love team na di-develop. Di, umpisa pa lang, medyo meron ng konting problema. Kung sa edad, yung malaking age gap nila, hindi pa naman yun magiging problema si Dan, 31, Mary, kahit na yan, si Joy, 19, magpo-first year college pa lang ngayong incoming na pasukan. Hindi yun masyado kasi nakikita naman natin maraming nagiging successful na mga couple na mas may edad ang lalaki. Isa pa po, ito yung talagang pinaka-concern ko. Kung magpapatuloy ang Danjoy, hindi kayo magpatuloy ang pambabash kay Joy. Kasi ngayon pa nga lang po na wala namang klaro kung sila nga ay magtatambal ni Kalingap Dan. Ang daming pambabash kay Joy na below the belt. Napapanood natin, nababasa natin. Pati yung mga lumang issue na yung mga video, mapapanood mo kung saan yung nag-uusap sila ni Pure Health. Pati yung paghahatid sa kanya ni David, yung tinatanggihan niya, yung paghahatid ni David. Naungkat na naman yan. At pati si David yan, tsak yan, mahakaladkad yung issue na kesyo tinanggihan si David, samantalang ito kay Dan, tinanggap. At sa akin sana kung magkakaroon ng, although successful naman si Joy, kahit wala siyang ka-love team, di ba? So, kung halimbawa naman talaga, kasi alam naman natin, pagka may love team, talagang malakas ang ang sponsorship, no? And magka-college si Joy, siyempre, importante na talagang may katuwang si Kalingap Rob. Sobrang madami na kasing scholars si Kalingap Rob. Eto, college na to, ibang level na to. So, maaaring kailangan ni Kalingap Rob ng katuwang, di ba? Kung halimbawa, sana lang, wag lang ang itambal kay Joy ay yung guy na meron ng malakas na pinanggalingang love team. Ayun lang naman po yung aking opinion, ano? Tapos, isa pa, hindi mamamatay-matay ang bashing dyan kay Joy. Pati nga yung, kahit hindi naman napatotohanan, pati nga yung si Jomar, di ba, na nadadawit din kay Joy, yung mga dati pang issue na, tulad nga sinabi ko, hindi naman napatotohanan. So mahirap, ang daming mga sanga-sangang mga issue dyan. Na kung halimbawa matutuloy nga ang love team ng Danjoy, parang mamamatay yan.
Mapapatay ang mga issue na yan. At ito yung pinaka sa concern ko. Di umano, yung namumuno o ang nasa likod ng nangungunang fans club ng Danjoy ay yun din daw founder o namuno sa isa sa mga beneficiary ni Kalinga Prab na nang iwan sa ere sa Kalinga. Di ba nakaka-worry? At kung titingnan nyo raw yung mga pambabash ngayon kay Kalinga Prab, kay Kalinga Dan, ay hindi raw magagawa yun ng mga karaniwang, sabihin na natin kahit ng mga panatikong fans yun. Parang may pinagbubuhatan na yung pambabash kay Kalinga Dan, lalo na kay Kalinga Prab, parang meron ng personal na galit eh. Parang noon pa may galit eh. Pagmasdan nyo at obserbahan nyo raw. No? Actually, hindi raw. Kahit ako, nababasa ko yung mga ilang pambabash kay Rap, parang, uy, sobra to. Kung tutuusin, wala naman ginagawang masama si Rap. Talagang iba. Iba yung way ng pambabash nila. So, kumbaga ako ay concern ako kay Joy, concern kay Dan, at lalo-lalo na, sobra kay Kalinga Prab. At syempre, sa Team Dandit. Sa Team Dandit naman, kung halimbawang mabubuwag, malulungkot ang lahat. Pero nabasa ko naman sa kanila na kaya naman nilang mabuwag ang Dandit. Basta lang daw sasabihin sa kanila ang katotohanan. Kasi, susuporta pa rin naman daw sila kay Medit kahit mabuwag ang Dandit. Kasi, kita naman natin, si Medit ay kayang-kaya niyang mag-solo. Lalo pa nga, 'di ba? Papayagan na siya ni Kalinga Prab na maging vlogger. So, mga Team Dandit, huwag kayong malungkot ha. Ito naman yung sa akin opinion ko lang if ever na mabubuwag. Pero, inuulit ko, narinig natin kay Kalinga Prab na may Dandit at meron pa tayong susubaybayan. Mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating pagkuhan. Ingat po tayo lahat and God bless. Ang paglingap nyo sa mahihirap